Morning guys, si Abel ulit ang inyong host dito sa ating New Beyond the Block channel of course. So ngayon ay gusto kong i-share sa inyo isang passive way ng income na tinatanggap ko is by crypto mining. Yung crypto mining yan is napakasimple dahil cellphone ang gamit mo. Actually, we call this the Pi mining and gusto ko lang i-share sa inyo na just last week nakapag cash out ako. I was able to cash out about 50,000 of my Pi crypto and ayun, kung gusto nyo matulungan ko kayo, message nyo lang ako or text nyo lang ako or comment sa video natin dito sa comment section sa baba. So ano nga ba yung crypto? So ito, panoorin nyo, share ko sa inyo. Matunog ang mundo sa balitang Bitcoin, Ethereum at Dogecoin. Sa usapin ng makabagong financial system, cryptocurrency ang naunang lagi sa ulo ng mga balita. Ano nga ba talaga ang mundo ng cryptocurrency at paano ito gumagana? Halina kayo at pag-aralan natin ang crypto. Ang cryptocurrency ang tinatawag nilang digital gold. Tulad ng isang ginto, ito ay kukunti lamang at nagtataglay ng mataas na halaga. Hindi tulad ng ginto, ang crypto ay nabubuhay lamang sa mundo ng numero, easy access at easy transfer, ika nga. Ang makabagong mukha ng pananalaping ito ay malayang kumikilos sa labas ng gobyerno at batas ng central bank. Binibigyang kalayaan nito ang bawat individual sa malayang pananalapi. Ito rin ay nagbubukas ng panibagong posibilidad sa larangan ng finance. Isipin na lamang natin ang pag-iral ng isang uri ng pananalapi na kumikilos sa anyo ng isang numero. Gumagamit ito ng cryptography upang masiguro ang seguridad ng bawat crypto. Sa madaling salita, itong tinatawag nilang cryptocurrency network. Hindi tulad ng ordinaryong pera na nilikha ng gobyerno, ang cryptocurrency ay walang nag-iisang nilalang na namamahala dito. Ang cryptocurrency ay walang itinalagang hangganan. Pwede mo itong gamiting transaksyon sa ang panig man ng mundo. Isa sa magandang characteristic ng cryptocurrency ay ang pagiging encrypted nito. Ang cryptografiya ang nagsisilbing seguridad sa bawat cryptocurrency transactions. Ito rin ang nagsisilbing gwardya upang maiwasan ng mga scams. Ang makabagong anyong ito ng pananalapi ay nagbabago sa ating pagtingin at pakikitungo sa ating financial system. Binibigyang kapangyarihan nito ang bawat individual upang padali ang transaksyon sa pananalapi gamit ang peer-to-peer system. Halimbawa, napapadali mo na ang pagpapadala mo ng pera nang hindi na kinakailangang dumaan sa bangko. Kadalasan sa normal na pamamaraan ay kinakailangan pang dumaan sa kinauukulan upang makuha mo yung pera, na siyang dumadagdag sa mga charges at abala. Sa paggamit ng cryptocurrency ay napapaaga, napapamura at napapabilis ang ating transaksyon. Isipin mo na lamang na pwede kang makapagpadala sa kamag-anak mo overseas ng pera ng mabilisan at walang mataas na singil. At yan ang kapangyarihan ng peer-to-peer transaction na siyang ginagamit ng cryptocurrency. At ito na nga ang magandang pagbabago na kinakaharap natin sa panibagong mukha ng pananalapi. Section 4. Suriin natin ang anatomy ng crypto transaction. Ating suriin ang halimbawa ng isang cryptocurrency transaction at isa-isa natin itong himayin. Halimbawa ay bibili ka ng kape gamit ang iyong crypto. Bubuksan mo ngayon ang iyong crypto app, ilalagay mo ang halaga at ilalagay mo rin ang destinasyon ng pagbabayarang wallet. At ang transaction ito ay broadcast naman sa cryptocurrency network. Ang mga miners ang nagsisilbing accountant ng cryptocurrency at siyang nagbe-verify ng inyong transaction at ito ay dadagdag sa isang block. Ang block na ito ay may dadagdag sa isang blockchain. Isang pampublikong record na nagtatala ng mga transaction ayon sa pagkasunod-sunod. Ang transaction ito ay nagiging permanente na pag na-record na ito sa blockchain. Ang buong proseso ay natatapos lamang sa loob ng ilang segundo o minuto, depende sa klase ng iyong cryptocurrency. Section 5. Ang tagapangalaga ng blockchain. Dalawang mahalagang susi ang nangangalaga sa seguridad at integridad ng isang blockchain. Ito ang mga miners at validators. Miners ang siyang nagva-validate ng ating mga transaction at sila rin ang nagdadagdag ng transaction sa blockchain. Ang mga miners ang lumulutas ng complex mathematical problem upang makalikha ng bagong block at sa gitna naman ng proseso ay ginagantimpalaan ang mga miners ng crypto. Ang mga validators naman ang nangangalaga sa integridad at katapatan ng blockchain. Itinataya nila ang sarili nilang crypto bilang isang collateral at sila ay ginagantimpalaan sa bawat binavalidate na transaction. Magkasama ang miners at validators na nangangalaga sa integridad at katapatan ng isang blockchain. Ang papel na kanilang ginagampanan ay napakahalaga sa isang integridad ng crypto system. Cryptocurrency, ang daan patungo sa kinabukasan ng pananalapi. Ang kaalaman sa cryptocurrency ay hindi lamang isang aspeto, ngunit isa ring kaalaman na dapat matutunan sa mabilis na pagbabago sa sistema ng makabagong pananalapi.
Ang kaalaman sa crypto ay napakahalaga para sa pag-aaral ng makabagong muka ng finance. Mula sa investment decision making at pagsali sa makabagong muka ng ekonomiya, ang kaalaman sa cryptocurrency ay nagbibigay sa atin ng kapangyarihan upang makaagabay sa panibagong muka ng pananalapi. Halika na at pag-aralan ang makabagong mundo ng pananalapi gamit ang cryptocurrency.